Sandali lang. Bago mo ipagpatuloy ang araw mo, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong huminga ng malalim at makinig sa isang kwento na maaaring makahipo sa puso mo sa hindi inaasahang paraan. Minsan, isang simpleng pahayag lang ay kayang baguhin ang buong buhay natin. Isipin mo na lang na dala-dala mo ng maraming taon ang isang mabigat na bagay na hindi nakikita. Nagtatrabaho ka, nagpupumilit, ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Pero yung pakiramdam na parang may harang ay hindi nawawala. Parang laging may nawawala, tulad ng buhangin na dumudulas sa daliri mo. Marami ang tawag dito na malas. Ang iba naman ay naniniwala na tadhana lang. Pero paano kung hindi naman yun? Paano kung may nakatagong ugnayan sa pagitan ng mga simpleng kilos at ng mga landas na inihahanda ng buhay para sa atin? Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay hindi basta kwento lang. Ito ay isang malalim na salaysay na nagmula sa mga mistikal na karanasan na nauugnay kay Padre Pio, isang taong namuhay ng buong buo sa pagitan ng langit at lupa. Pero bago tayo pumunta sa kanya, gusto kong anyayahan ka, manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Dahil minsan, yung detalye na mukhang maliit ay siya pangang nagbabago ng buong kwento. Si Padre Pio o Francesco Forgione ay ipinanganak sa isang maliit na nayon sa Italia noong simula ng ika-20 siglo. Mula pa noong bata, nararamdaman niya ang isang hindi karaniwang ugnayan sa banal. Ang para sa marami ay hindi nakikita, para sa kanya ay totoo tulad ng sikat ng araw. Ang mga simpleng tao sa lugar ay mabilis na napansin na may kakaiba sa batang iyon. May mga pangitain siya, lumulubog siya sa malalim na panalangin na parang wala na siya sa mundo. Nagpatuloy ang buhay at ang batang iyon ay naging isang Capuchin friar. Pero taliwas sa iniisip ng marami, ang pagpili sa relihiyon ay hindi siya inilayo sa mga sakit ng tao. Sa halip, ang pisikal na pagdurusa ay sumama sa kanya. Dinala niya sa sariling braso, sa kamay at paa ang mga sugat ng pagkakapako ni Kristo. Mga stigmata na dumugo ng ilang dekada. Ang kanyang katawan ay naging buhay na saksi ng pananampalataya pero rin ng espiritual na pakikipaglaban. Kaya naman, kapag pinag-uusapan natin si Padre Pio, hindi lang tayo nagsasalita ng himala at pagpapagaling, kundi rin ng isang taong nakakaalam ng higit pa sa iba tungkol sa hindi nakikitang laban na nakapaligid sa atin. At sa gitna ng mga labang iyon ay nakatanggap siya ng ilang nakakabagabag na pahayag. Hindi ito mga babala para matakot, kundi para alertahan ang mga tulad mo at ako na madalas hindi naiintindihan kung bakit ang buhay ay laging ganito kahirap. May mga nagsasabi na ang pag-unlad ay bunga lang ng pagsisikap. Ang iba naman ay sinasabi na swerte lang. Pero para kay Padre Pio, may higit pa riyan. Mga hindi nakikitang puwersa, tahimik na nakakaapekto sa material na buhay mula sa espiritual na larangan. Sinasabi niya na ang ilang gawi na mukhang walang pinsala ay nagbubukas ng puwang kung saan nakakapasok ang masama. Baka iniisip mo, paano naman ang ganitong simpleng bagay ay may ganitong laking epekto? Sa simpleng iyan mismo ang panganib. Dahil ang paulit-ulit natin araw-araw ay nagiging bukas na pinto. Sa isang gabi ng matinding panalangin, sa kanyang simpleng selda sa konvento ng San Giovanni Rotondo, si Padre Pio ay nagkaroon ng isang makabuluhang pangitain. Ang kwento ay na ang isang gintong liwanag ay sumakop sa lugar at sa gitna niyon lumitaw ang isang presensya ng anghel. Hindi ito karaniwang aparisyon. Ayon sa kwento, ito ay si Arkanghel Miguel na dumating upang magdala ng pahayag tungkol sa mga araw-araw na gawi na maaaring makapagkulong sa mabubuting tao sa kahirapan at kalungkutan. Ipinaalam ng Arkanghel kay Padre Pio ang isang bagay na lubhang nakagulat sa kanya. Libu-libong pamilya, simpleng tao, tapat, may pananampalataya ay nahuhulog araw-araw sa isang hindi nakikitang bitag. Ang inilalarawan na tanawin ay parang malaking teatro espiritual kung saan ang mga entidad ng kadiliman ay lumalapit mismo sa sandali na akala ng mga tao ay gumagawa sila ng mabuti.
parang ang pisikal na paglilinis ay nagiging nang hindi napapansin, espiritual na karumihan. Nanahimik si Padre Pio sa harap ng pahayag na iyon. Naiintindihan niya na hindi ito pamahiin, kundi isang espiritual na katotohanan. At ang tanong na umuugong ay, paano aalertahan ang mga tao nang hindi nila iisipin na puro pantasya lang ito? Baka iniisip mo, may kinalaman ba ito sa akin? Baka ako rin ay paulit-ulit sa isang gawi na nagpapahina sa aking proteksyon at nang hindi sinasadya, nakakaabala sa aking buhay pinansyal, sa aking kapayapaan, sa aking mga relasyon. Iyan mismo ang gusto kong bigyan mo ng pansin. Ang susunod ay maaring mukhang kakaiba sa una. Pero kung makinig ka ng bukas ang puso, maaari mong mahanap ang dahilan sa marami sa iyong mga pakikipaglaban. At bago magpatuloy, hayaan mong buksan ko ang aking puso sa iyo. Ang channel na ito ay ipinanganak upang ibahagi ang mga kwento tulad nito na may kapangyarihang magbago. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay nakakaapekto na sa iyo, samantalahin mo at mag-subscribe na ngayon. Hindi bilang isang automatikong gawi, kundi bilang tanda na bukas ka sa pagtanggap ng bagong liwanag. At sa comments, ikwento mo ng kaunti ang iyong paglalakbay sa pananampalataya. Naranasan mo na ba na parang may harang ka mula sa hindi nakikitang bagay? Ang iyong karanasan ay maaaring maging sagot na hinahanap ng iba. Ang nakita ni Padre Pio sa pangitain na iyon ay hindi malayong pelikula. Ito ay totoong buhay, ang araw-araw ng ordinaryong tao. Sa pagitan ng paglubog ng araw at pagsisimula ng gabi, may kritikal na sandali. Isang oras na ang enerhiya ng espiritual na proteksyon ay mukhang nagpapahina. At sa mismong puntong iyon, ang mga madidilim na puwersa ay nagkakataon na kumilos. Ang mga puwersang ito ay hindi dumarating ng may karahasan. Hindi sila sumisira ng pinto, hindi nila ginuguho ang pader. Sila ay nakakapasok lang, tahimik, sa pamamagitan ng simpleng pakikipag-ugnay sa tubig. Ang tubig na laging sumisimbolo sa paglilinis ay maaaring sa tiyak na panahong iyon maging daan ng karumihan. Ang pahayag ay nagsasabi na kapag naghuhugas ka sa mga oras na iyon, nagiging mahina ka. Ang aura na parang baluti ng enerhiya ay nagpapahina. At sa halip na maglinis, marami ang nang hindi napapansin, nagbubukas ng espasyo para sa mga buto ng kakulangan. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na paliligo, kundi sa mas malalim na simbolismo. Ang routine, ang mga gawi na paulit-ulit ng walang kamalayan ay nagiging pinto para sa mga bagay na nag-aalis ng kasaganaan. Ang demonyo na responsable sa bitag na ito ay may pangalan, ang ina ng kahirapan. Iba sa iba na naguudyok sa kasakiman o pagiging makasarili, ang espiritong ito ay kumakain sa kawalang gana, sa pagkabigo, sa kakulangan ng pag-asa. Parang presensya na nagbibigkis sa mga taong may pananampalataya sa mga tanikala na hindi nakikita, na pumipigil sa kanilang pag-unlad. Naiintindihan ni Padre Pio na ang pahayag na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Alam niya na kailangan niyang alertahan ang mga mananampalataya. Turuan na ang pagbabago ng maliit na gawi ay maaaring maging kalayaan. At iyan ang unang bahagi ng ating paglalakbay ngayon. Ang mukhang walang halaga ay maaaring siya pang sumusukob sa iyong lakas. Pero ang pinakamahalaga ay na tulad ng may bitag, may lalabas din. Si Padre Pio ay madalas na nagsasabi na walang nangyayari sa buhay nang walang dahilan, kahit ang mukhang detalye. At kapag nagsasalita siya tungkol sa pahayag na natanggap niya sa gabing iyon, ipinapaliwanag niya na ang espiritual na kahinaan sa pagitan ng hapon at simula ng gabi ay hindi bagong bagay. Ang mga sinaunang tao ay napapansin na rin ito sa iba't ibang paraan na may mga oras na ang kaluluwa ng tao ay nagiging mas mahina. Halimbawa, ang mga Ehipsyo ay iniiwasan ang mga ritual ng
ng paglilinis pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang mga katutubong tao ay may mahigpit na panuntunan na hindi makipag-ugnay sa ilog o lawa sa ilang oras ng araw. Hindi ito pamahiin. Ito ay isang intuitive na karunungan na ipinamana mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang nagbago ay na sa paglipas ng panahon, ang ating lipunan ay lumayo sa mga palatandaang iyon. Ang modernong buhay ay nagturo sa atin na ayusin ang lahat ayon sa kaginhawahan at hindi na sa spiritual na sensitivity. Kaya naman, ang mga simpleng gawi tulad ng pagligo pag-uwi mula sa trabaho ay naging routine. Pero nang hindi napapansin, maraming tao ang paulit-ulit sa isang gawi sa kritikal na oras. Si Padre Pio ay hindi gustong mabuhay ang mga mananampalataya sa takot. Ang takot para sa kanya ay isa ring sandata ng kadiliman. Ang ipinaglalaban niya ay ang kamalayan. Sa pag-unawa na ang ilang oras ay nagiiwan sa atin na mas bukas, may pagkakataon tayong protektahan ang sarili at gumawa ng mas matalinong pagpili. At baka iniisip mo, totoong ba na ang simpleng pagbabago ng oras ng paliligo ay may epekto sa aking buhay, pinansyal, sa aking mga relasyon, sa kapayapaan ng aking puso? Ang sagot, ayon sa karanasan ni Padre Pio, ay oo. Dahil hindi lang ito tungkol sa paliligo mismo, kundi sa kung ano itong kinakatawan sa espiritual na plano. Ipinaliwanag daw ni Arkanghel Miguel na ang tubig ay isang konduktor. Ito ay nagdadala ng biyaya kapag nasa sintonya sa langit, pero maaari ring magdala ng negatibong impluensya kapag ang natural na proteksyon ng tao ay nasa mababa, parang antena. Maaari itong makakuha ng pinakamalambing na himig o ang pinakamahirap na ingay, depende sa oras. Alam ito ng demonyo ng kahirapan at ng kanyang mga sundalo. Kaya naman, nagkakataon sila sa mga oras na yon para kumilos. Hindi nila kailangan ng malakas na puwersa. Hindi nila kailangan na magpakita ng hayagan. Sapat na ang kawalan ng pag-iingat ng tao. At habang paulit-ulit ang isang tao sa pagiging bukas, lalong lumalakas ang hindi nakikitang tanikala na yon. Pero narito ang mabuting balita. Ang pahayag ay nagdala rin ng solusyon. Si Padre Pio ay nagsimulang turuan na ang mga paliligo ay dapat gawin mas mabuti sa umaga sa pagitan ng alas 6 at alas 11 o sa hapon hanggang bandang alas 5. Sa mga oras na iyon, ang enerhiya ng araw ay nananatiling malakas ang aura at ang tubig ay nagiging daan ng biyaya, hindi ng harang. Inirerekomenda rin niya ang isang simpleng panalangin para sa mga sandali na imposibleng iwasan ang paliligo sa pagitan ng alas 18 at alas 21. Isang panalangin ng proteksyon na humihingi kay Arkanghel Miguel na protektahan ng tubig ng banal na liwanag para walang anino na makapasok. Ang mukhang simple ay nagiging para sa mga mananampalataya isang makapangyarihang sandata. Dahil ang espiritualidad ay hindi kailangang maging komplikado. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahayag sa mga simpleng kilos, araw-araw, pero puno ng kamalayan. At sa puntong ito, gusto kong anyayahan ka. Kung ang mensaheng ito ay may saysay, iwan mo sa comments ang tanda ng iyong pananampalataya. Isulat sa iyong sariling salita ang isang bagay na kumakatawan sa iyong paghahanap ng espiritual at material na pag-unlad. Maaaring isang dasal, pasasalamat o kahit karanasan na naranasan mo na nauugnay kay Padre Pio. Ang mga pagbabahaging ito ay nagpapalakas sa atin lahat at tumutulong na lumikha ng isang komunidad ng pag-asa. Bumalik sa kwento, mahalagang maunawaan na ang pahayag na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dangal ng buhay. Alam ni Padre Pio na ang matagal na kahirapan ay nagpapahina sa espiritu, nagdudulot ng pagkabalisa, naglalagay ng tensyon sa pamilya at madalas nagpapahina ng tiwala kahit sa sariling mga dasal. Sa lupain ng kawalanggana na iyan ang mga espiritu ng kakulangan ay nakakahanap ng espasyo. Ang demonyo ng kahirapan ay hindi nag-iisa. Siya ay namumuno sa mga maliliit
maliliit na entidad tulad ng mga larva ng kawalang pag-asa na naninirahan sa mga bahay at kumakain sa mga alalahanin pinansyal. Ito ay mga enerhiya na hindi nakikita pero nararamdaman. Ang sinumang dumaan sa mga gabing walang tulog, nag-aalala sa bayarin, ay alam ang sinasabi ko. Parang mabigat sa hangin, mahirap ipaliwanag. Sa pangitain ni Padre Pio, ang mga entidad na ito ay natutuwa kapag nakakapagpigil sila sa isang tao sa kakulangan. Pero nagagalit rin sila kapag may kaluluwang nakakatakas. Kaya naman, ang pagbabago ng gawi ay nangangailangan ng pagpupumilit. Dahil sa simula, maaaring magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, distractions, kahit aksidente na itutulak ang tao pabalik sa lumang ugali. Pero sa bawat pagtitiis, sa bawat pagpili ng kamalayan, ang hindi nakikitang tanikala ay nababasag at unti-unti ang mga palatandaan ng pagbabago ay lumilitaw. Isang ginhawa sa puso, isang hindi inaasahang balita, isang pagkakataon na lumilitaw sa tamang oras. Walang dramatic sa una, pero sapat para ipakita na may nagbago. Ang mga kwento ng mga taong sumunod sa payo na ito ay dumami sa paglipas ng panahon. Isang babae ang nagsabi na pagkatapos ng maraming taon na hindi makatanggap ng lumang utang, ang dating asawa ay tumawag na nag-aalok ng bayad. Isang retirado ang nakakita ng mga tseke na nakalimutan sa bahay na valid pa rin. Isang ina ang nagkwento na pagkatapos baguhin ang oras ng paliligo, tumigil ang kanyang bangungot tungkol sa kakulangan at nagsimulang matulog ng payapa. Para sa iba, coincidence. Para sa mga naranasan, himala. Para kay Padre Pio, ito ay simpleng natural na refleksyon ng espiritual na pagsasaayos. At kung nakarating ka rito, baka iniisip mo na baka ako rin ay dapat magbago ng simpleng bagay sa aking routine. Baka ito ang detalye na kulang para ma-unlock ang mga bahagi ng aking buhay. Ikaw lang ang makakasagot, pero gusto kong hikayatin ka na subukan. Si Padre Pio ay hindi napapagod na ulitin na ang tunay na laban ng Kristiyano ay hindi lang nangyayari sa nakikitang mundo. Ito ay nangyayari lalo na sa hindi nakikitang larangan kung saan ang mga puwersa ng liwanag at kadiliman ay nag-aagawan sa ating atensyon, sa ating pananampalataya at sa ating pag-asa. Kaya naman, bawat pagpili, gaano man kaliit, ay may bigat sa labang iyan. Madali niyang ino-orient ang mga tao na linangin ang isang matibay na espiritual na routine. Hindi ito tungkol sa pagdasal ng walang damdamin, kundi sa pagpapanatili ng buhay na ugnayan sa banal. Ang araw-araw na panalangin, ang pagbasa ng kasulatan, ang mga kilos ng kawanggawa, lahat yan ay nagpapalakas sa aura na nagpapahirap para sa mga espiritu ng kahirapan na makapasok. Ang pagbabago ng oras ng paliligo ay bahagi lang ng prosesong yan. Ang esensyal ay ang kamalayan na ang material na buhay at espiritual ay magkakaugnay. Ang para kay Padre Pio, walang paghihiwalay. Ang pusong balisa ay nagpapahina sa pananampalataya at ang material na buhay na nasa gulo ay maaaring sumupil sa pag-asa. Pero kapag ang espiritual ay tumaas, ang material ay nakakahanap ng kaayusan at ang kasaganaan ay nagiging bunga. Nakakatuwa na mapansin kung paano ang aral na ito hanggang ngayon ay naaangkop sa ating realidad. Nabubuhay tayo sa panahon ng pagmamadali, ng walang tigil na commitment kung saan madalas natin ini-ignore ang mga subtil na palatandaan na maaaring makapagligtas sa atin sa sakit. Ilang beses tayong gumagawa ng mga bagay sa automatic nang hindi iniisip ang kahulugan. Ilang beses tayong nahuhulog sa mga routine na sa halip na magbigay ng lakas ay nagpapahina sa atin. Sa pangitain ni Padre Pio, ang panahon sa pagitan ng alas 18 at alas 21 ay hindi walang dahilan na tinatawag na portal ng mga anino. Ito ay isang delikadong transisyon kung saan ang enerhiya ng araw ay nagre-recede at ang gabi ay nagkakaroon ng espasyo. Para sa kanya walang pamahiin diyan. Ito ay simpleng espiritual na batas na kinikilala ng iba't ibang tradisyon pero nakalimutan natin. Nang magsimulang kumalat ang pahayag na ito,
Marami ang nag-isip na kakaiba, ang iba ay tumawa. Pero para sa mga nakikinig ng may pananampalataya, ang pagbabago ay konkreto. Hindi sila nakatuon sa takot, kundi sa pagkakataon na magbago. At ang bukas na pusong iyan ang nagdulot ng mga kwento ng kalayaan. Ang iba ay nagulat ng agad na ginhawa. Ang iba naman ay unti-unting naramdaman ang pakiramdam ng gaan, parang tinanggal ang mabigat. Ang pinakamaganda ay na halos lahat ay nagsasalita ng parehong epekto, na-renew ang pag-asa. At kapag bumalik ang pag-asa, ang tingin sa buhay ay nagbabago rin. Pero mahalagang sabihin, ang kadiliman ay hindi madaling sumuko. Si Padre Pio ay nagbabala na sa pagsubok na lumabas sa bitag na iyan, ang mga tao ay maaring makaharap ng counter-attacks. Mga pagkaantala na mag-oobliga sa kanila na bumalik sa lumang gawi, pagkawala ng kuryente, hindi inaasahang pangyayari. Parang sinusubukan ng masama na hawakan ang mga bagay na lumalayo na sa kanyang kamay. Kaya naman, inirerekomenda niya ang pagpupumilit. Sa mga sitwasyon na walang pagpipilian, ang panalangin ng proteksyon ay esensyal. Inisuggest niya na bawat mananampalataya ay humingi kay San Miguel Arcangel na protektahan ng tubig at linisin ang kapaligiran. Isang simpleng kilos pero puno ng pananampalataya ay maaaring magbago ng buo ang sandaling iyon. At ikaw na sumusunod sa kwentong ito ngayon ay maaaring nabubuhay sa parehong laban. Baka nararamdaman mo na ang iyong buhay ay nasa spiral ng kahirapan pinansyal. Parang lahat ng pagsisikap ay walang saysay. Pero ang tinuturo sa atin ni Padre Pio ay na ang kalayaan ay nagsisimula sa maliit na hakbang. At kapag ang mga hakbang na iyan ay ginawa ng may pananampalataya, ang buong langit ay gumagalaw para sa atin. Gusto kong samantalahin ang sandaling ito para sa pangalawang anyaya. Kung ang mensaheng ito ay nagising sa iyo, ang isang alaala, isang karanasan sa pananampalataya, ibahagi mo sa amin sa comments. Ikwento mo kung naranasan mo na ang hindi nakikitang kamay ng Diyos na nagpoprotekta o gumagabay sa iyo. Ang mga kwentong yan ay hindi lang personal. Sila ay buto ng pag-asa para sa lahat na naghahanap ng palatandaan. At kung hindi ka pa nag-subscribe, ito ay magandang oras para makapagpatuloy ka sa amin sa paglalakbay na ito ng espiritual na pagtuklas. Kasabay ng pagsasalita ni Padre Pio tungkol sa bitag, tinuturo rin niya ang batas ng pagpaparami ng Diyos. Naniniwala siya na kapag tinulungan mo ang iba na makalaya sa espiritual na bigat, makakatanggap ka ng biyayang dumadami. Kaya naman, ang pagbabahagi ng pahayag ay isang kilos ng kawanggawa. Ang nagbabahagi ng liwanag ay makakatanggap ng higit pang liwanag. At iyan rin ang misyon ng channel na ito, ikalat ang kaalaman na nagpapalaya para bawat tao ay makabalik sa kontrol ng sariling kapalaran. Habang lumalaki ang mga kwento, naging malinaw na ang pahayag ay hindi lang mystikal na curiosity, kundi isang praktikal na daan ng pagbabago. Mga simpleng lalaki at babae, manggagawa, mga ina ng pamilya, matatanda, lahat ay nagulat ng pag-unlad. Bayarin na sa wakas ay nabalanse, trabaho na lumilitaw, hindi inaasahang pagkakasundo. Parang ang daloy ng buhay na dating naharang ay bumalik sa pagdaloy. Ang mga kwentong ito ay kumalat tulad ng tahimik na tanikala at hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Si Padre Pio gayunpaman ay nagbabala rin, hindi sapat ang pagbabago ng panlabas na gawi kung ang puso ay nananatiling sarado. Ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa loob, mula sa matibay na tiwala sa pag-ibig ng Diyos. Ang kilos ng pagbabago ng oras ng paliligo ay simboliko pero nagtuturo sa mas malaki, ang pangangailangan na iayon ang ating araw-araw na pagpili sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kapag nauunawaan ito ng tao, hindi lang ito tungkol sa pinansyal na pag-unlad.
Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan, kalinawan, lakas para harapin ang mga hamon. Ang pag-unlad sa ganitong diwa ay bunga ng espiritual na pagkakaisa. At iyan mismo ang pagkakaisa na gustong ibalik ni Arkanghel Miguel sa pagbubunyag ng lihim kay Padre Pio. Ang wakas ng kwentong ito ay kasing inspirasyon tulad ng pahayag mismo. Si Padre Pio ay hindi kailanman gustong ikulong ang mga tao sa takot. Para sa kanya, ang takot ay hindi nagdudulot ng kalayaan, kundi lalong nagkukulong. Ang kanyang misyon ay ipakita na bawat isa sa atin ay may simpleng tool para manalo sa hindi nakikitang bitag. Sa pagtuturo tungkol sa mga oras ng kahinaan, hindi niya layunin na lumikha ng bagong mahigpit na tuntunin, kundi buksan ang mata ng mga pagod na sa pakikipaglaban sa mga tanikala na hindi nila naiintindihan. Parang pag-iilaw sa madilim na silid, bigla ang mukhang hindi maipaliwanag ay nagkakaroon ng kalinawan. Ang kilos ng pagbabago ng oras ng paliligo, ng pagdasal bago mag-expose sa tubig sa kritikal na panahon, ng pagpapanatili ng buhay na espiritual na routine, lahat iyan ay sumisimbolo na hindi tayo nag-iisa, na may laban na nangyayari sa paligid natin pero may rin network ng proteksyon na handa na tumulong sa atin kung handa tayong makipagtulungan. Sa paglipas ng panahon, maraming tao na sumunod sa mga payo na ito ay napansin ang isang bagay na higit pa sa pag-unlad pinansyal. Sila ay nagsimulang matulog ng maayos, nabawasan ang pagkabalisa, nabawi ang gana para magplano ng hinaharap. Ang iba ay nagulat na kahit ang relasyon sa loob ng bahay ay naging mas maayos. Parang bumalik ang kapayapaan sa mga pamilya. At ito ay nagpapaalala sa atin ng isang esensyal na bagay. Ang pag-unlad ay hindi lamang pera. Ang pag-unlad ay ang pakiramdam na buo ka, kayang mabuhay ng may dangal at katahimikan. Ito ay ang kalinawan na kahit sa gitna ng hirap, hindi tayo iniiwan. Kapag ibinabahagi niya ang mga pangitain na ito, si Padre Pio ay laging binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpupumilit. Dahil ang mga puwersa na gustong tayo ay nasa lupa ay hindi madaling sumuko. Sila ay sumusubok ulit-ulit, pero sa bawat pagtitiis natin, lalo tayong lumalakas. At kapag tayo ay nahulog, laging may pagkakataon na bumangon at magsimula ulit. Baka iyan mismo ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi kailanman huli para magsimula ulit. Hindi kailanman huli para baguhin ang isang gawi, para gumawa ng ibang pagpili, para buksan ang espasyo, para kumilos ang grasya ng Diyos sa iyong buhay. At dito ko gagawin ang pangatlo at huling anyaya sa paglalakbay na ito. Kung ang video na ito ay nagdala ng liwanag sa iyong puso, mag-subscribe sa channel para makapagpatuloy sa pagtanggap ng mga kwento na nagpapalakas sa pananampalataya. Sa comments, ibahagi ang pinakatumama sa iyo sa salaysay na ito. Maaari mo ring sugestuhin ang mga bagong tema na gusto mong makita rito. Ang espasyong ito ay para sa atin lahat at ang iyong pakikilahok ay tumutulong na panatilihing buhay ang tanikala ng pag-asa na ito. Sa huli, ang aral ni Padre Pio ay maaaring buod sa isang simpleng katotohanan. Hindi kailanman humihingi ang Diyos ng imposible. Nag-aalok siya sa atin ng solusyon na kasya sa ating kamay, pero umaasa siya sa atin ng bukas na loob at tiwala. Minsan ang kulang ay hindi lakas kundi kamalayan, at ang kamalayan ay mismo ang ibinibigay sa atin ng pahayag na ito. Ang pag-alam na ang maliit na kilos ay maaaring magbukas ng pinto sa liwanag o sa anino ay naglalagay sa atin sa harap ng araw-araw na pagpili, at bawat pagpili na ginawa patungo sa liwanag ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Hindi mo kailangang dalhin magpakailanman ang bigat ng hindi nakikitang harang. Hindi mo kailangang tanggapin bilang tadhana ang maaaring mabago. Laging may lalabas, at madalas ito ay nagsisimula sa simpleng lugar tulad ng oras ng paliligo, tulad ng maikling dasal, tulad ng kilos ng pananampalataya. Naniniwala si Padre Pio na bawat isa na tumutulong sa kapwa na makalaya ay makakatanggap rin ng grasya na dumadami. Kaya naman, kung ang mensaheng ito ay may saysay sa iyo, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Baka iyan mismo ang hinahanap ng taong iyan ng maraming taon.
At sa pagpapasa ng liwanag na iyan, ikaw rin ay magiging bahagi ng tanikala na nagpaparami ng biyaya. Ganito nagtatapos ang kwentong ito. Pero ang paglalakbay ay hindi nagtatapos rito. May marami pang pahayag, maraming aral na nakatago sa katahimikan ng mga santo at propeta na naghihintay na matuklasan. At magkasama tayo para ipagpatuloy ang paghahanap na ito dahil ang espiritual at pinansyal na kalayaan ay simula lang ng buhay na puno. Kapag tinitingnan natin ang buhay ni Padre Pio, napapansin natin na hindi siya basta taong may himala. Siya rin ay tagapag-ingat ng mga lihim espiritual, isang taong nakakakita ng higit pa sa panlabas at may lakas ng loob na ibunyag ang mga katotohanang hindi komportable. Hindi niya inililigtas ang mga mananampalataya sa simpleng payo. Sa halip, naniniwala siya na ang kadakilaan ng pananampalataya ay mismo sa paglalapat ng banal sa araw-araw. Kung ang kilos na mukhang walang halaga tulad ng oras ng paliligo ay maaring maglapit sa atin sa liwanag o sa anino, kailangan nating bantayan iyon. Baka iyan ang pinakamalaking legacy ng kanyang pahayag. Paalalahanan tayo na ang Diyos ay nasa mga detalye, nasa maliit na pagsasaayos na ginagawa natin araw-araw, sa mga pagpili na mukhang walang importansya, pero kapag naipon ay bumubuo ng kapalaran. Kapag narinig mo ang tungkol sa portal ng mga anino o sa oras ng kahinaan, huwag isipin na pamahiin. Isipin ito bilang tawag para mabuhay ng may higit na kamalayan, para maunawaan na ang iyong espiritual na buhay at material na buhay ay hindi magkahiwalay na mundo, kundi dalawang panig ng iisang paglalakbay. Bawat dasal na ginagawa mo, bawat kilos ng pananampalataya, bawat pagbabago ng gawi ay parang tisa na inilagay sa pagbuo ng iyong kalayaan. At kung minsan nararamdaman mo na pagod ka ng lumaban, alalahanin ang halimbawa ni Padre Pio, isang taong dinala ang sugat ng sakit sa katawan, pero hindi kailanman tumigil sa paniniwala na ang grasya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang anino. Ngayon na alam mo ang kwentong ito, tingnan mo ng may pagmamahal ang iyong sariling routine. Baka ang pagbabago na hinihintay mo ay hindi sa malalaking pangyayari, kundi sa maliit na kilos. Ayusin ang oras, dasalin ang isang panalangin, piliing magtiwala kapag mas madali ang sumuko, at alalahanin, kapag may natuklasan na lihim ng kalayaan, ang pagtuklas na iyan ay hindi lang para sa sarili. Ito rin ay responsibilidad. Ikaw ay nagiging tagapagdala ng liwanag na maaaring magliwanag sa iba pang buhay. Kaya kung ang mensaheng ito ay nakahipo sa iyong puso, ibahagi mo ito. Hindi lang bilang pagpapadala ng video, kundi bilang pag-aabot ng kamay sa kaibigan na nangangailangan ng pag-asa. Dahil tulad ng sinabi mismo ni Padre Pio, ang tumutulong sa kapwa ay makakatanggap ng grasya na 100 beses na mas malaki. At baka iyan mismo ang layunin ng salaysay na ito. Paalalahanan ka na hindi ka nag-iisa, na may mga daan pa na hindi nalalakbay, na ang pag-asa ay hindi nawawala. Ang espiritual at material na kalayaan ay hindi malayong pangako. Ito ay nagsisimula ngayon sa sandaling ito na pinipili mong maniwala na ang liwanag ay mas malakas kaysa sa kadiliman, at nawa bawat maliit na kilos mo na ginawa ng may pananampalataya ay maging bukas na pinto para sa hinaharap ng kapayapaan, kasaganaan at kapunuan.